mga amigo? It is your Papa Loy here, ang inyong bulanong amigo. For today's video, samahan niyo ako mag-ride. Babiyahe tayo ng around 40 kilometers papunta sa Sagbayan, Bohol. Bibisitahin ko lang si Ermats doon. And papakita ko sa inyo ang isang spot na sa tabi ng daan na pwede nating tambayan at makita ng malapitan ang Chocolate Hills. At samahan niyo ako sa ating panibagong adventure ngayon kasama ang ating motor, si Trident 660. And tara, let's go! Alright, mga amigo, dito ko na umpisahan ang aking vlog. Magpagas lang muna tayo saglit and then tuloy na natin ang biyahe. Approaching na tayo ng boundary ng Calate at saka ng Tubigon. Siguro around ano na lang, mga 35 kilometers siguro yung biyahe natin today. Sarap talaga ng tunog ng turn line 3. Kita naman sa ano siguro sa camera ko dito sa may chin. Ito yung ginawa kong front cam, which is yung aking iPhone. Ika nga nila yung nagtatanong kung ano daw yung the best camera simple lang naman yung sagot dyan. Siyempre, the one that you have. Kung ano yung meron ka, yun yung the best na camera. Kaya gamitin natin. Hindi pa ako nakapag-budget for a new camera. Kaya ito muna gagamitin natin. I want to buy the new Insta360 X5. Ang cute ng ano niya. Ang cute ng ribbon niya sa ulo. I'm planning to buy the new 360 X5. May napanood akong mga vlog. Ang ganda kasi all-in-one camera na siya. Ang dami ng angle na pwedeng mapakita. Like dito sa front, pwede mo siyang ilagay. 360 na yung makukuhanan niya. Tapos yung sa likod, lalo na pag may backward ka, mas maganda kasi may tagahawak na ng camera kahit saan niya ilagay. Tapos may option din siya for compatibility para sa Bluetooth na microphone like itong gamit ko, which is yung TNW. Ayos naman siya. Pwede din ata yun i-connect sa intercom para dinig din ng ma-record din sa camera yun. Siyempre pag nag-uusap kayo sa loob ng helmet. Medyo mainit lang yung biyahe talaga today natin kasi umalis ako bandang 12 na Alam mo yan sa dami ng preparation na ginawa. Hindi pala ginawa. Yung gagawin pag nag-ride ka, talagang matatagalan ka. Siyempre yung mga gears. Tapos, natagalan ako sa pag-setup nito kasi gusto ko talagang napagplanuhan ko na gamitin to as front cam. Kaya lang, kanina, ilang beses ko siyang unikot. Buti naman na kuha natin yung gusto natin. Good thing din talaga pag meron kang malakas na exhaust kasi dinig ka dun sa mga sasakyan na nasa harap mo, alam nila na nasa likod ka nila. Pero yung iba minsan tumatabi, yung iba naman ayaw magbigay, kaya nalang talaga tayo ng tiyempo kung kailan bakante. Malapit na tayo sa Tubigon na proper. Ito yung area na to. Ito yung may port papuntang Cebu. Alam ko lang kung saan yung biyahe ng ibang barko dyan. Basta isa to siya sa gateway pag napunta ka ng Bohol. Lalo na pag galing ng Cebu, lapit lang. Kaysa doon ka sa may Tagbilaran na port, medyo malayo. Medyo progressive na rin itong lugar na to. May mga mall na rin dito. Kaya lang, hindi masyadong malaki, kagaya ng sa city talaga. Ito yung isa sa mga mall dito, yung BK. Tsaka meron doon sa malapit sa may plaza.
which is yung Alturas naman. Tapos may SM naman na mag-start na tayo yung construction. Doon naman sa may Tagbilaran yun. Ito na yung Tubigo na plaza nila. Tsaka yun yung isang mall dyan sa gilid. Siguro hindi naman masyadong maraming sasakyan sa unahan para mabilis yung biyahe natin. At magkakainit talaga. Sarap talaga ng tunog ng inline 3. Ayun huwag lang sanang may biglang tumawid at magulat tayo. Ang next na municipality na madadaanan natin is yung Clarin. After ng Clarin, kakanan tayo. Tapos yun papunta na ng Sagbayan. Sana hindi masyadong traffic sa unahan. Dito sa probinsya naman hindi mo masyadong traffic Sana ayos yung ginawa kong setup na to, no? Ginawa kong front cam yung iPhone. Ito talaga yung kagandahan pag nasa probinsya ka mag-ride. Ano yung konti lang yung sasakyan, ma-enjoy mo yung kalsada. Hindi naman natin kailangan mag-top speed Alam naman natin na andyan na yung power ng motor. Kung kailangan lang natin overtake, kailangan natin ng speed. Siyempre, wala nang rewind yung buhay. Kaya ingat-ingat talaga. Kung natin gayahin yung mga ka-motor riders na feeling pusa, siyam yung buhay. Pwede naman tayo magmabilis. Kaya lang, siyempre, defensive driving pa rin. Pag maraming tao, minor na, wala naman tayong kailangang patunayan para safe. Nakauwi ng maayos. Kasi nga, kakasabi ko lang, parang walang rewind yung buhay. Kung mapano sa kalsada. Mapapansin mo talaga dito sa Bohol, ang daming ginagawa ng kalsada Diba, tulay. Ingat-ingat din, lalo na pag di mo kabisado yung lugar. Alam mo yung mga lalaki, ang bilis ng magkaintindihan yun Yung mga, alam mo parang yung nagsisink yung mga utak namin. Yung driver kanina ng minivan, ayun, nagpabomba. Ba't naman siguro ng lalaki, parang nangangarap din magka-big bike. Yung gusto ko to dati, nanonood lang ako sa TV, sa YouTube, napapanood natin yung mga motovlogger. Alam mo yung sa content nila, yung mga motovlogger, parang ang sarap tingnan, ang saya. Kaya tayo minsan nangarap din makapag-big bike. At ito na nga, nakuha na natin. Kaya enjoy na natin. Yun bakante. Ito na nga ng amigo, kaya rin yung trapper na tayo. Konti lang yung talaga mga sasakyan dito. Kaya maganda din pag mag-motovlog ka. Hindi yung sa traffic. Yun yung advantage talaga pag nasa probinsya ka. Parang ang sarap lagi mag-ride. Yung siksikan lang naman talaga is yung umaga, pag rush hour, natural naman talaga yan. At saka pag pag hapon uwian ng mga estudyante. Ito na yung merkado ng Clarin Bohol. Ayan, ito yung church nila. Ayan, at dito naman medyo hindi na masyadong mainit dito. At ayan na nga, pakana na tayo sa lugar na to. Ito yung straight papuntang Inabanga. Ayan Tapos kakanan tayo, Pasagbayan na tayo. Yung Sagbayan, yung municipality bago mag-Carmen. Yung Carmen, nandun talaga yung Chocolate Hills. Kaya lang, yung Sagbayan, may part pa rin ng mga bundok dito na kasama siya sa Chocolate Hills. Kaya iniingatan din ng gobyerno yung mga bundok na hindi masira. Kung naalala nyo, may nag-viral na resort sa foothill ng Chocolate Hills. Dito sa unahan na to, overlooking, kita yung Tubigon. Akit na kasi tayo
Siguro di lang nakita sa masyado sa ano, sa camera. Eto, paakit na tayo. May mga twisties din dito. Ayun, no? Gusto ko rin yung dumaan dito sa lugar na to eh. At least ma-enjoy na natin konti yung mga turbada. Hindi naman natin kailangan isayad yung tuhod talaga eh. Paglaro lang ng konti sa ano, turbada. Hindi naman natin kailangan bilisan. Wala namang reward pag magaling ka sa tailoring. Tsaka isa rin problema yung mga ganun, yung mga aso. Baka biglang tumawid sa gitna. Magkakos ka ng disgrasya. Ang loob ng kasada. Ayan, dito na malapit na tayo sa ano. May tambayan din dito eh. Overlooking siya. Makikita mo yung town ng Tubigon. Eh dyan, pwede din dyan sa taas. Dito ako nakapasok dyan eh. Pero kadalasan yung mga tao, ayun, may nag-U-turn. Biglang blind spot. Ang sarap ng U-turn niya. Buti na lang, walang mabilis doon sa kabila. Ayun, dito may nagbibenta ng snacks dito. Yun yung area na sinasabi ko, na overlooking. Masarap ang tambay dyan sa hapon. Pag di na masyadong matirik yung araw, sarap magtambay doon. Bago pa naman itong YouTube channel natin, kaya kailangan natin sitagan sa pag-upload ng video. Try ko rin makapag-upload ng mga quality na content para mapakita ko rin sa inyo yung kagandahan ng Bohol. Ayun ah, sobrang tuwid ng daan, walang sasakyan. Pwede naman yung bumanat dito, kaya lang si Trident 660 is naked bike siya, kaya sapil yung katawan mo sa hangin. Tapos may biglang mag-ano pa dun, mag-backing, kaya saktong takbo lang, takbong tito lang, takbong pogi lang. Etong si Trident is meron siyang quick shifter. Try natin. Ayun o, third gear, fourth gear, tapos auto blip. Di mo na gagalawin yung clutch, di mo natin pindutin yung clutch, baba ka ng gear. Ayun o, third gear, second gear. Parang pumadali yung buhay eh. Ayan na. Nagpapabomba. 12:45 pa naman eh, kaya hindi tayo nakaka-disturb sa klase. Malapit na tayo sa ano, sa town hall ng Sagbayan. Wala, ito lang yung daan sa amin. Maluwang, walang ka-traffic. Siyempre dun sa may city, medyo traffic na. Kaya napakasarap mag-ride dito sa mga rural areas. Ayun, huwag tayong tatawid. Matakot din yung mga aso eh. Nakasanayan ko na rin na mag full gear pag mag-long ride, kasi wala, mas feel ko na protected tayo eh. May mga sakto yung helmet, tapos yung padding dito sa may siko, sa may tuhod, and then riding shoes din, kailangan, importante din yan. Para huwag naman sana nangyari na sumento tayo, at least may protection tayo, nalilesen yung damage. Ayan na, malapit na tayo. Yung spot na sinasabi ko sa inyo kanina, spot lang din ng Sagbayan. Medyo malapit na tayo, kaya lang
Pakita ko sa inyo mamaya. Ayan na. Andiyan. Ba't ka andyan? Ito na yung merkado ng Sagbayan. Ito na yung town hall nila dito. Municipal hall. Ayan. Ang laki ng damage niya no, ano, 2013 yung may lindol dito sa Bohol. Pag diniretso mo itong daan na to is papunta na yan ng Carmen, tapos ayun nga lang sinarado sa nakadadaan. Pwede tayo likod sa munisipyo. Lamat. Wala, ikot tayo kasi ginagawa yung daan doon. Ikot-ikot. Parang idadaan nila itong drainage na to eh. Kaya sinarado dun. Malapit lang naman yung iikutan natin. Ito lang sa gilid ng munisipyo. Tapos dun tayo lulusot sa kabilang kanto. Ang sinabi ko kay mama na bibisita ako, biglang nagsabi na ano eh, nagpakatay daw siya ng manok eh. Kaya native na manok, kaya ang sarap ng ulam ng ano natin, lunch natin ngayon. Itong kalsada na to is pwede itong paikot na ng Putigduan, tapos yung pag pinaliwa ka is lulusot yan dun sa may Carmen. Malapit na tayo ng amigo kung sa sinasabi kong spot. Ayan o, kita niyo yung bundok na yan. Sa gilid niyan, yung tayo hihinto, kukuha tayo ng drone shot. Ayun o. So tingnan ko, ito yung pinakamalapit na bundok ng Chocolate Hill sa may kalsada. Kasi yung iba medyo malayo eh. Tingnan ko lang ha. Ito sa kanan natin. Dito na ako hihinto sa ano, sa may lilim. Para ano, nakapag drone shot tayo dito. Ayan siya. Tapos ito rin sa kabila. Ito, ang dami oh. Alam niyo yung ano, yung nung elementary pa ako, itong bundok na to sa gitna, yung may maliit na yan, ayan oh, yung katabi na tong malaki, ito, yung maliit, yun yung ano, ito siya. Habang tumatagal, lumalaki yan. Yung bata pa kami, ang liit-liit yan eh. So, ayun na nga, andito na tayo sa spot, and then ang sarap ng hangin dito. Hinubad ko yung helmet ko pero napaka-presko ng hangin. Sarap talaga pag nasa bukid ka. Simplihan lang natin yung buhay, no? Tapos tambay ka dito. Kung may bahay ka dyan, tapos may ano, tambayan sa ilalim ng puno, napakasarap. Pakita ko sa inyo yung drone shot ng spot natin na to. Let's go! I'm gonna let the sun shine in today. Trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. I will try to fix what has been broken and take this weight off
my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Alright mga amigo, salamat sa pagsama sa akin today. At dito ko natatapusin yung aking vlog. Medyo parang uulan na. Sana mapanood nyo pa rin yung mga next adventure natin, yung mga gala natin. And thank you sa pagsama sa akin today. And see you sa next vlog. Bye-bye!